Salamat po. Happy 33rd anniversary po sa bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa faithfulness ng Panginoon. Salamat po sa pagtawag niya sa bawat isa sa atin. At patuloy na binibigyan niya po tayo ng kanyang lakas upang patuloy na gumanap doon sa pagtawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Salamat po sa presence ng bawat isa. Ang alam ko, ang pinakamaaga ay ang pinakamalayo, ang Puso-Rubio, Pangasinan. Palapakan nga po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid sa Puso-Rubio. Salamat sa Panginoon. At ang Louisiana po, akala ko din kanina ay wala pa, yun pala ay dumaan lang din sa bahay nila Pastor Boy. Ayan, salamat po. Palapakan din po natin minsan pa ang buhay ng ating mga kapatid from Louisiana and of course from Sariaya. Ayan, salamat po sa Panginoon. At syempre po tayo dito sa Marikina, maraming salamat po. Kasi parang nagugutom na po yung inyong palakpak. Sige po, parang hindi pang 33rd na taon ng katapatan ng Panginoon, parang nanghihina. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon, kaya po truly He deserves the praise. He is worthy of all our praise. Napaganda po nung awitin na inihandog po ng atin po mga bahagi ng worship team. Tunay nga po na yun po yung ating pwedeng magawa. Sa dami ng kabutihan ay pinaparanas ng Panginoon sa atin, yung mabalikan po natin ng pasasalamat, sapat na po yun sa Panginoon. Tulad nga po nung pinagaling ng Panginoon na 10 ketungin, alam niyo po, inaasahan ng Panginoon na babalik tayo para magpasalamat sa Kanya. Pero ang sabi nga po doon sa 10 pinagaling, isa lang ang bumalik. Kaya yung bumalik po, tinanong ng Panginoon, nasan yung siyam? Di ba 10 kayong gumaling? So alam ng Panginoon yung mga ginawa niya sa atin. Kaya lang ang pananagutan naman po natin or yung bahagi natin is magbalik naman ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Hindi po bayad, kundi ang nais lang ng Panginoon ay magkaroon tayo ng grateful heart sapagkat tunay po na laging mabuti ang ating Diyos. Amen? Kaya dapat po lagi tayong merong papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya purihin po ang ating Panginoon at sa oras po na ito ay anyayahan ko po kayo para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isang talata mula sa ating team, Hebrews 10:14. Pero babasahin po natin sa 3 salin ng iba-ibang versions. Ang babasahin po natin isang Tagalog at saka 2 English. Kaya minsan pa anyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo upang tayo po ay sama-samang magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Okay, sabay-sabay po natin uli na basahin. Sa Tagalog po muna, sabi po dito, handa na po sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Okay, basahin po natin ng malakas. Hallelujah. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Sa NIV, because by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. At sa King James Version, basahin po natin, for by one offering, He hath perfected forever them that are sanctified. Amen. Tayo po'y dumulog muli sa Diyos ng may pagpapasalamat. Muli, O Diyos, nagpapasalamat po kami. Salamat nga po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Father God, for being so faithful to this church, O God. Na ikaw ang nagtayo, na ikaw, O Diyos, ang ulo at kami ang iyong katawan. At bilang ulo, pinangungunahan mo po kami at pinangangalagaan mo ang katawan, O Diyos, at patuloy na pinagpapala. Kaya minsan pa, O Diyos, amin pong idinadalangin, sa amin pong pagsasama-sama, minsan ang pagsasama-sama, sapagkat sa ganitong pagkakataon lamang kami, O God, nagkakaroon ng pagsasama-sama bilang magkakapatid sa iba-ibang congregation. Nagpapasalamat po kami sa ganitong pagkakataon, Lord God, na niloob mo, na sa oras pong ito, Diyos, naririto kami sa iyong presensya. Kasama ka namin, Panginoon. Nararanasan namin ang kabutihan at katapatan mo. Nararanasan po namin, Panginoon, ang katamisan ng iyong presensya. At minsan pa alam namin, Lord God, sama-sama din po namin pagsasaluhan ang iyong
buhay at makapangyarihang salita. Mga pagpapala, O Diyos, ng aming kaluluwa at espiritu, na sa pamamagitan nito, O Diyos, kami po'y lumalakas at tumatatag sa aming buhay pananampalataya. Kaya sa oras pong ito, O God, hayaan mo na sa oras pong ito muli, sa pamamagitan po ng iyong banal na aral, O God, ihanda mo po ang puso ng iyong mga anak bilang iyong mga lingkod, kauhawa ng iyong salita, sapagat ito'y pagkaing espiritual ng bawat isa sa amin. Salamat po ng marami, anumang mga kahadlangan ng kaaway upang ang iyong salita, O Diyos, ay hindi po maitanim ng mabuti sa puso at isipan ng iyong mga anak. Anumang mga distractions right now, in the name of Jesus. Akin po itong sinasansala, O Diyos, at idinadalangin ko po ang espiritu ng katotohanan na siyang patuloy na manguna sa buhay ng iyong mga anak sa oras na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Salamat po. Amen. Ako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Amen. Okay, so katulad po ng ating alam, ang tema po natin for this year is Made Perfect Forever. At yan po yung ating bibigyan ng pansin sa atin pong pag-aaral ngayong umaga. Ngunit, bilang tao, pag tinignan niyo po yung atin pong tema, alam ko na madali pong makita na, teka muna, parang may mali. Tama po ba? So bilang tao, talagang tayo po ay imperfect. Pero salamat sa Panginoon, ang sabi ng ating tema, all of us, dahil sa ating Panginoong Jesus, we have been made perfect forever. Yan po ang sinasabi ng ating team. At yan po ay nangyari dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan po ng isang paghahain, isang sacrifice ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng banal na kasulatan, we have been made perfect forever. At ito pong katotohanan ito ay nagbibigay po sa atin ng dalawang mahalagang katotohanan. Ang sabi po, ang isa po ay makikita natin yung katotohanan patungkol sa ating katayuan o status sa harapan ng Panginoon. Our position or standing before God as believers dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Ang declaration po sa bawat isa sa atin, tayo po ay perfect. Yan po yung unang makikita nating katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang ikalawa po na makikita nating mahalagang katotohanan ay may kinalaman naman po sa paglakad natin sa pananampalataya o yung tinatawag nating sanctification. At ito pong sanctification, yung paglakad natin ng may kabanalan sa pangunguna ng banal na Espiritu, ang katayuan po ng bawat isa sa atin, we are declared holy, and at the same time, yung progression ng ating pagiging banal ay nagpapatuloy. Banal na tayo at patuloy pa tayong binabanal. Ibig sabihin itong proseso na ito ay patuloy na nilulubos ng Panginoon hanggang ang bawat isa sa atin ay makarating doon sa ganap o pagiging matured. So made perfect forever. Gusto ko pong makita natin ang ating tema ngayon sa kalagayan po ng, ewan ko kung familiar po kayo, medyo okay lang po ba na medyo magkaroon tayo ng math session ngayon? Oo, marami sa inyo hate ang math. Anyway, gusto ko lamang po na makita natin ang atin pong buhay, spiritual life natin ay makita natin sa kalagayan po ng integers. Alam niyo po yung integers, yung negative and positive na numbers na nasa Cartesian plane. So medyo bibigyan po natin yan ng pansin ngayon. Ano ba ang Cartesian plane? Cartesian plane is a two-dimensional grid system
used to plot points and graph equations. So ito pong Cartesian plane na ito ay ginagamit po ito para po mag-graph ng mga point, ginagamit po sa meron pong binubuo ito ng quadrant kapag ka yung x and y axis ay nagtama. At ito po ay na-develop ni René Descartes nung panahong 17th century. Kaya yung sa apelyido ni René Descartes, doon po kinuha yung Cartesian plane. Ngayon, ito pong Cartesian plane na ito ay meron po itong horizontal line na ang tawag po ay x-axis, isang linya from east going to west. Tapos meron din po siyang y-axis, pataas at pababa. At kapag ka nagtama po itong dalawang axis na ito, nagkakaroon po ng quadrants. Napo-form po yung 4 na quadrants. At ito pong quadrant na ito, yung pinag-join, yung pinagtamaan po nila, kung saan po sila nag-abot, yun po yung tinatawag na origin. Yung pinagtamaan po nila, yun po ay 0. Ngayon, yung number from 0 going to the right, yun po ay positive. So, ang pinakamababang number is 1 hanggang sa pinakamalayo. Basta habang lumalayo siya, lumalaki yung number. Samantalang yung sa left side naman po ng x-axis, yung 0 po, ang next number sa kanya ay puro negative na. At ang pinakamalaking negative, bagamat malaki yung number papalayo, pero ang pinakamalaking number sa kanya o pinakamalaking bilang ay yung negative 1. Habang lumalayo, going to the left, lumalaki yung number, pero lumiliit yung value. Ang pinakamalaking value niya ay negative 1. Ngayon, kung titingnan po natin yung graph, yan po yan. Yan po, pag tinignan niyo po yung quadrant, pag ginawa natin yung quadrant, clockwise po na magkakaroon tayo ng 4 na quadrant. Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Ngayon, kaya ko po yan i-sinashare sa inyo sapagkat gusto ko po na sa pamamagitan niyan ay tingnan natin ang kalagayang espiritual sa pamamagitan po ng Cartesian plane. Na kung saan yung x-axis, yung positive, nasa right, hanggang palayo, lumalaki ang number, at yung negative naman ay sa x-axis pa din na palayo ay negative. Tingnan po natin yung hati, yung quadrant, at isipin ninyo na yun po ay nag-determine ng yung nasa left, yun yung buhay nung ikaw ay wala pa sa Panginoon, at yung nasa right naman, yung buhay nung ikaw ay nasa Panginoon na. Kumbaga tingnan po natin ang kalagayan ng ating spiritual life na hiwalay sa Panginoon at nang nasa Panginoon na. Ang sabi po ng unang Korinto, chapter 15, verses 21 and 22. Pansinin niyo po, ang sabi ng banal na kasulatan, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So using this verse or verses, makikita natin na ang sabi, yung galing kay Adan, kamatayan ang dulot, ngunit yung may kaugnayan kay Kristo ay sa pagkabuhay na maguli. Sa verse 21, ang sabi, dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Sino yun? Si Adan. So doon sa negative side, dahil kay Adan, kamatayan ang dumating sa lahat ng tao. Ibig sabihin, lahat ng may kaugnayan kay Adan, lahat ng henerasyon from Adam hanggang sa panahon natin, lahat po tayo ay galing sa lahi ni Adan. Maliban ng iba sa inyo ay gusto ninyo na angkinin na kayo'y galing sa unggoy, hindi kayo galing kay Adan, ay sige, hindi kayo kasama doon. Pero hindi po totoo yun. Lahat po ng tao na nilalang ay galing kay Adan. At ang sabi ng Bible, ang kamatayan ay dumating sa pamamagitan ni Adan. Ngunit ano po ang dumating pagkatapos ni Kristo? Sabi, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao.
Sino po ito? The second Adam is Jesus. Kaya sa left side, doon sa negative, kamatayan. Sa right side, kay Jesus, ay muling pagkabuhay. Verse 22, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, so yung connection ng lahat ng tao kay Adan, ano daw ang bunga? Lahat na may kaugnayan kay Adan ay mamamatay. So kung lahat tayo galing sa lahi ni Adan, ano po mangyayari sa atin? Lahat tayo mamamatay sa ayaw at sa gusto natin. Yun po ang kalagayan ng lahat ng tao. Ngunit ano po ang sabi ng verse 22? Gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kaya kung titinan po natin yung quadrant kanina, no? Yung quadrant 1, yun yung lahat positive. Positive yung pataas, positive din yung papuntang kanan. Pero yung katabi niya na quadrant 2, negative at saka positive pataas. At yung nasa baba naman, lahat ay puro negative. Kaya kung titingnan po natin, ang buhay ng isang tao without Christ, nakaugnay kay Adan, at dahil nakaugnay kay Adan, ano naghihintay? Kamatayan. Ngunit kung ikaw ay nakaugnay kay Kristo, ang naghihintay sa iyo ay muling pagkabuhay. Sapagkat bubuhayin muli ang lahat ng may kaugnayan kay Kristo. Ang may kaugnayan kay Adan, walang choice. Hindi mo pinili na maging kabahagi ng lahi ni Adan. Ngunit, pagdating kay Kristo, you have a choice. Kung ikaw ay mananalig kay Kristo, magkakaroon ka ng kaugnayan sa Kanya, at yung kaugnayan mo sa Kanya ay bibigyan ka ng buhay, muling pagkabuhay. Kaya, sa pamamagitan ng isang tao kamatayan, sa pamamagitan ni Jesus, muling pagkabuhay. Dahil sa connection kay Adan, kamatayan, ngunit dahil sa connection sa ating Panginoong Hesus, ay muling pagkabuhay. Kaya kung titingnan po natin, dito po sa quadrant 2 and 3, lahat ng naroroon, ang sabi na banal na kasulatan, Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat, ano daw po ang kalagayan? Nagkasala. All fall short of the glory of God. Walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang sabi din po ng Isaiah 64:6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Lahat daw po ng ating mga mabubuting gawa, kung tayo'y hiwalay kay Kristo, lahat ng yan ay parang mga maruruming basahan lamang. Ano po ang ibig sabihin yan? Kaya ko po ginamit yung Cartesian plane sapagkat, ang sabi po ng Romans 64:6, lahat ng ating mabubuting gawa, ibig sabihin, yung pinakamabuti mo ng gawa, yung best effort mo. Kapag ka ikaw ay hiwalay kay Kristo, lahat ng mabubuti mong gawa, itinuturing lang na maruming basahan. At dahil maruming basahan yan, yung pinakamabuti mong magawa, ang pinakamagagawa mo, dumating ka doon sa negative 1. At kung nahigita mo pa yon, yung best effort mo ay dadating doon sa 0, origin. Ibig sabihin, lahat ng ginawa natin na iniisip nating kabutihan, kung yon ay ginawa natin ng hiwalay sa Panginoong Hesus, lahat ng yon itinuturing lang ng Biblia na maruming basahan. Pero akala natin, yun na yung best effort natin. Pero tingnan nyo po, ano ang inabot? 0. Ganun po ang buhay ng isang tao na hiwalay sa ating Panginoong Hesus. Kaya naman po, yun ang dahilan kung bakit ang Diyos inabot ang mga tao nung lumang tipan na naroroon sa kalagayang hiwalay sa kalooban ng Diyos. Kaya nagbigay ang Diyos sa pamamagitan ng mga priestly sacrifices ng paraan upang ang tao ay muling makabalik sa Diyos sa pamamagitan ng mga paghahandog ng mga hayop. Sa pamamagitan ng mga dugo ng mga hayop, ang tao ay muling makababalik sa Diyos. Ang totoo, ito pong priestly sacrifices na ito ay larawan ng gagawin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao. At ito pong gagawin ng ating Panginoong Hesus na pagkakatawang tao, ito po ay
pahayag na ng Diyos mula pa po sa aklat ng Genesis, right after na nagkasala ang mga tao. Kung ano ang mangyayari sa ating Panginoong Hesus kapag siya ay dumating dito sa lupa. Kung ano ang kanyang gagawin para iligtas ang tao. Yan po yung makikita natin sa Genesis chapter 3, verse 15. At ito po yung ipinapahayag, the coming of the Savior. Ang sabi po ng verse 15, kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya ay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. Ang ipinapahayag dito ng banal na kasulatan ay yung pangakong pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ang kinakausap niya dito ay si Satanas na pagdating ng ating Panginoong Hesus, dudurugin ng ating Panginoon ang gawa ng kaaway upang ang mga tao na nandoon sa quadrant 1 na mapapahamak dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi po sa NIV ng Genesis chapter 3 verse 15, sabi, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." At totoo naman po na nung dumating ang ating Panginoong Hesus, yung sinabi dito na ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw, yung kamatayan, alam naman natin, ang tuklaw ng ahas ay kamatayan. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, tinuklaw niya ang sakong ng ating Panginoon, referring to his death, pero yung sakong ng Panginoon nakaapak sa ulo ng serpent na nagpapahayag ng katagumpayan ng Panginoon sa paghahari ng dyablo sa kasalanan at sa pag-aalipin sa maraming mga tao. Kaya ipinangako na isang araw dadating ang ating Panginoong Hesus upang matapos na yung yearly sacrifices for sin. Sapagkat si Jesus ang final sacrifice for sin upang kayo at ako ay maalis mula doon sa quadrant 1 na anumang gawin natin, wala tayong kakayanan na makapagbigay ng pinakamabuti sa Diyos sapagkat sa ilalim ng kasalanan, ang bunga ng gawa ng isang makasalanan ay katulad lang din ng maruming basahan. Wala po tayong magagawa sa ating sarili. Kaya ano po ang nangyari? Nung hindi pa po dumarating ang ating Panginoong Hesus, ang mga sacrifices ay iniutos ng Diyos na gawin para sa kasalanan. Kaya sabi po ng Hebrews chapter 10, verse 1 and 2, ang sabi po, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. So dahil sa kasalanan ng tao, ang ginawa ng Diyos para ang tao ay yung kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos makabalik siya, nagbigay ang Diyos ng mga pamantayan na itong pamantayan na ito sa kautusan ay larawan ng gagawin ng ating Panginoong Hesus. At ano po yung ginagawa ng mga sa kautusan? Alam po natin na mayroong mga saserdote. At ang mga saserdote, sila po ang nag-aalay ng mga tupa, nag-aalay ng mga kambing, o anumang hayop, at yung dugo mula doon sa hayop, yun po yung ihahain. Sapagkat sa pamamagitan po ng dugo, ay yung kasalanan tinatakpan nung wala pa po ang ating Panginoong Hesus. Kaya ganun po ang kalagayan. At lahat ng nabubuhay ng wala pa ang ating Panginoong Hesus ay nasa ilalim po ng kautusan. Ngunit ang lahat naman ng gumaganap ng ayon sa itinakda ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, kapag ginagawa nila ito ng may pananampalataya, tinuturing din silang matuwid. Kasi nga wala pa po yung mismong pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ngunit dahil sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, at ito nga po yung atin pong tema ngayon,
Kung sa lumang tipan, ang priest o yung saserdote kailangang maghain ng paulit-ulit para sa kasalanan, makikita po natin ang trabaho ng mga saserdote. Sabi po ng Hebrews chapter 10:14 na atin pong verse, sa makatuwid sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. So kung nung lumang tipan, mayroong tinatawag na mga saserdote at mayroon ding dakilang saserdote, yung dakilang saserdote, papasok yan sa loob ng dakong kabanal-banalan, minsan 1 taon. At gagawin niya, maghahain siya ng para sa kasalanan ng lahat ng tao. At sa pamamagitan ng kanyang paghain ng dugo, taon-taon niyang gagawin yon sapagkat alam ng high priest na kailangang patuloy at paulit-ulit na maghain sa kasalanan sapagkat ang kasalanan ay nananatili pa sa kanila. Kaya meron pong high priest at ang trabaho nila is mag-offer yearly para sa kasalanan. Ngunit salamat po sa Panginoon sapagkat ang sabi nga ng John chapter 1 verse 17, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Hindi lamang kasalanan ng mga Hudyo, kundi kasalanan ng lahat ng tao. Si Jesus, na dakilang, siya yung lamb, siya yung tupa na ihahain. Siya yung perfect sacrifice. Dahil sa kanyang pagdating, dahil doon sa kanyang paghahain ng kanyang dugo, at minsan lang niyong ginawa, ang bawat isa ay nilinis na ng Panginoon. At hindi lang basta nilinis, i-declare that we are made perfect forever because of one sacrifice of Jesus on the cross. Kaya ano po ang ibig sabihin nito para sa bawat isa sa atin, mga kapatid? Kung doon sa quadrant 1, doon sa negative, hindi mo tiyak dahil kapag ka may kasalanan ang priest, mananatili ang kasalanan ng maging ng mga tao na kanyang ipinaghahain sa kasalanan. Sapagkat hindi sapat, hindi karapat-dapat ang high priest sapagkat siya din ay mayroong kasalanan. Ngunit nung dumating ang Panginoong Hesus bilang perfect sacrifice for all sin, kaya sabi ng Hebrews chapter 10 verse 14 na ating binasa, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. So dahil sa ginawang paghahandog ng ating Panginoon, minsan lang yon, pero yun yung perfect sacrifice. Kaya ngayon mga kapatid, hindi nyo na kailangan bumili ng tupa, hindi nyo na kailangan bumili ng kambing, hindi nyo na kailangan bumili ng mga hayop, at pupugutan nyo yun ng ulo at maghahandog kayo para sa inyong kasalanan. Tapos na po yun mga kapatid. Andiyan po ba kayo? Tapos na po yun. Bakit? Sapagkat ang perfect sacrifice ay dumating na. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. And we have been made perfect forever. At pag pinag-usapan po natin yung word na perfect, ay ang ibig sabihin po niyan, complete, lacking nothing. And our being made perfect can be likened to a diamond. Yung pagiging perfect natin, alam naman natin, pag tinignan natin ang diamond agad ang pinakamagandang maisip na larawan ng perfection. Kaya bilang mga nilikha ng Diyos na ang sabi, we are declared perfect in Christ. Kaya itinulad po tayo sa diamond. Now, tingnan natin ang karakteristik ng diamond at tingnan natin ang spiritual meaning nito sa bawat isa sa atin. So kung katulad ng diamond, tayo po ay perfect, ano po ang kalagayan ng isang mananampalataya na dineclare ng Diyos perfect forever? Number 1, we are perfect in Christ. Kung paanong ang diamond ay flawless, by the way, kung titingnan niyo po yung ating yung design ng atin pong team ngayon, and through Brother JM, yan po ay isang top view ng diamond. Kaya makikita niyo po yung, kumbaga yung glitters, yung kulay, yan po ay diamond. Kaya yung tatak po ng ating t-shirt ngayon, actually diamond yon na top view din.
Bakit po? Kasi nga po, ang diamond ay nagre-represent ng perfection. Pag nakakita at naisip mo, diamond ang sinasabi natin, diamond is flawless. At ganun din po ang kalagayan natin bilang mananampalataya. Sabi ng Panginoon, ikaw ay pinapaging ganap. Hindi ka ganap, pero ginawa kang ganap. Imagine niyo po yun, nandun tayo sa quadrant 1, na wala tayong buti, walang anumang yung best efforts natin, ni hindi man lang makatawid sa positive 1. Kasi sabi nga, we fall short of the glory of God. Ang kaluwalhatian ng Diyos ni hindi natin maabot sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya ang the best na magagawa natin ng hiwalay sa Panginoon, ang aabutin lang natin ay hanggang sa 0. Because hiwalay sa Panginoong Jesus, tayong lahat, ang gawa natin ay maruming basahan. Ngunit dahil ang bawat isa sa atin ay i-declare dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, tayo na mga imperfect, tayo na nandun sa quadrant 1 na mga imperfect, we have been made perfect forever. At dahil tayo ginawang perfect, we are likened to a diamond. Ang diamond ay flawless by nature. Wala itong imperfection. Ito ay nagre-represent ng perfection na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya tayo din po, ayon sa declaration ng Bible, bawat isa sa atin, we are perfect in Christ. Pero yung perfection na yan, yung pagiging perfect, yung pagiging ganap na yan, yan po ay ipinagkaloob sa atin, imputed. Hindi po tayo perfect sa ating sarili, kundi ginawang perfect. Kaya dun sa quadrant 2 na ating tinitingnan, without Christ, ang isang tao, imperfect. Maraming mga kasalanan, brokenness, maraming mga bagay na ginagawa ng hiwalay sa Panginoon. And mapapahamak yung y-axis na pababa, negative, impyerno. Yung y-axis na pataas, na positive, heavenward. Kaya kapag ang isang tao na natili doon sa quadrant 2, sa negative side, hiwalay kay Kristo, lahat ng tao mapapahamak. Pero hindi kalooban ng Diyos na mapahamak ang lahat ng tao. Kaya dumating ang ating Panginoong Jesus upang maalis tayo sa tiyak na kapahamakan at tayo'y mapalipat. Kaya nga John chapter 5, verse 24, ano po ang sabi ng John chapter 5, verse 24? Ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kaya tingnan niyo uli yung Cartesian plane. Yung lahat ng nasa quadrant 2 na mapapahamak, pero nakinig sa salita ng Panginoon. Andito po ba kayo bilang mga anak ng Diyos na nakikinig ng salita ng Diyos? Ang sabi po ng banal na kasulatan, John chapter 8 verse 47, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay anak ng Diyos. Kaya lahat ng mga nakikinig ng salita ng Diyos, yung pagpapala ng salita ng Diyos ay tatanggapin nila. Faith comes by hearing the word of God. Kaya sabi dito, ang nakikinig sa aking salita at nananalig. So because of our faith in the Lord, anong sabi? Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat. So again, tingnan niyo po yung quadrant, yung Cartesian plane. Nandun tayo sa kapahamakan. Wala tayong magagawa. Ang pinakamagagawa natin, hanggang 0 lang. Pero dahil sa pananalig sa Panginoon, inilipat tayo sa quadrant 1. Inilipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. So hindi natin kaya makatawid sa positive by our own. Pero dahil sa pananalig natin sa Panginoon, siya ang naglipat sa atin. Nasusundan niyo po ba mga kapatid? Inilipat niya tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Kaya ang ibig sabihin po niyan, ngayong nandito na tayo doon sa quadrant 1, yung y-axis, positive pataas, heavenward, at yung x-axis, positive 1, going
hanggang mas malayo, palaki ng number. Pero yun po ay, lahat ng yon dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi dahil sa ating sariling effort. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan natin dito sa quadrant 1, nung dumating ang Panginoong Jesus, o quadrant 2 I mean, nung dumating ang Panginoong Jesus at nanalig tayo sa kanyang salita, nagkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, tayo'y inilipat sa quadrant 1. Binigyan ng buhay na walang hanggan dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesus. So number 1, we are perfect in Christ. Number 2, katulad ng diamond, ang diamond po ay hindi basta-basta nasisira. Hindi basta-basta yan nababasag. Napaka-unbreakable ng diamond. Ano po ang ibig sabihin niyan sa bawat isa sa atin bilang tinawag, dineclare na perfect? Ang ibig sabihin niyan, you are secured in Christ. Your being perfect forever in Christ means, katulad ng pahayag ng salita ng Panginoon kanina, na kahit na ang gawa ng kaaway ay magpipilit na ikaw bilang anak ng Diyos ay guluhin, wasakin ang iyong buhay, hindi siya magtatagumpay. Sapagkat ang sabi ng John chapter 10 verse 27, kung ikaw ay nasa kamay ng Diyos, walang sino mang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. You are secured in the hands of God. Kaya kahit anong pilit ng kaaway, hindi magtatagumpay ang kaaway. Bakit? Kung paanong ang diamond unbreakable, kung ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, you are protected by His power and by His love. Yan po ang ating Panginoon. In quadrant 1, you are heavenward. The y-axis going upwards ay nagpapahayag ng heaven. Samantalang yung y-axis na pababa, yun naman po ay negative at yun po ay hellward. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, lahat po ng inilipat na mula doon sa dating buhay. 2 Corinthians chapter 5 verse 27 of chapter 5 verse 17, sabi ng banal na kasulatan, lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, lahat ay pawang bago na. So, doon sa quadrant 2, na ang lahat ng effort natin hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, nung inilipat tayo sa quadrant 1 dahil sa pananalig natin sa Panginoong Hesus, dahil sa kanyang pagkamatay sa krus, at dahil doon, ang sabi, we are made perfect forever. Ano po ang nangyari? Doon sa kalagayan na yon, tayo po ay lumalakad na sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, from glory to glory, God is changing us. Kung dito sa quadrant 2, yung ginagawa natin, akala natin mabuti, puro maruming basahan lang, pero pagdating sa quadrant 1, nagsisimula tayo sa kaluwalhatian, hanggang sa kaluwalhatian, hanggang sa kaluwalhatian. 2 Corinthians chapter 3 verse 18 says, but we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So doon sa quadrant 1, na kung saan inilipat tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay, ang nangunguna na sa buhay natin sa quadrant 1 ay ang Panginoon. At dahil tayo'y tinubos ng Panginoon, ang buhay natin declared, yung being perfect is also glorious. Kaya namumuhay na tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. At patuloy na binabago sa kaluwalhatian ng Diyos habang tayo'y sumusunod sa kanyang kalooban. So yan po ang kalagayan natin bilang mga mananampalataya that has been made perfect forever in Christ. Number 1, you are perfect in Christ. Number 2, ano po? We are secured in Christ. And number 3, you are very precious to God.
So, alam natin kung gaano kahalaga ang diamond compared sa ibang mga stones. Ikukumpara mo ang diamond sa ginto, mas mahal pa din ang diamond. Why? Because diamond is precious. At ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. Na we are perfect, we are secured, and we are very precious before God. Katulad ng diamond. Kaya hindi mo hahayaan na ang diamond ay pakalat-kalat lang. Pag nakita yan, talagang kahit maliit lang yan, may value yan. Ngayon, ang bawat isa sa atin, alam niyo po ba mga kapatid sa Panginoon kung gaano kayo kahalaga sa Panginoon? Alam niyo po ba na ang inyong kaluluwa ay hindi maitutumbas kahit gaano pa kamahal ang mundong ito? Hindi matutumbasan ng presyo ng mundong ito ang inyong kaluluwa para sa Diyos. Sabi po ng Matthew chapter 16 verse 26, ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang mababayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? So, walang anumang halaga na maitutumbas sa kaluluwa ng isang tao. In fact, napaka-precious ng bawat isa sa atin na ang totoong katumbas ng buhay natin ay walang iba kundi ang buhay mismo ng ating Panginoong Hesus. That's how precious every one of us before God. Mas ninais pa ng Diyos na yung kanyang anak ay maparusahan upang ikaw at ako ay hindi maparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Mas ninais ng Diyos na lahat ng bigat ng kasalanan ibigay niya sa kanyang bugtong na anak upang maligtas ang buong sanglibutan. That's how God loved us so much. Kaya nga sabi, John 3:16, for God so loved the world. Hindi ibig sabihin, hindi niya mahal ang ating Panginoong Hesus, kaya niya binigay ang parusa sa ating Panginoong Hesus. No, God loves His Son. But He also loves us. Kaya nga sabi po ng unang Pedro chapter 1 verse 18 and 19, alam niyo kung anong ipinantubos sa bawat isa sa atin? Basahin nga po natin ang sabay-sabay. Unang Pedro chapter 1 verse 18 and 19. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. That's how precious every one of us before God. He value your life as the value of the life of His Son. Ang buhay natin ay katumbas ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung yan ang ibinigay ng Panginoon sa iyo, yung kanyang buhay, ano ang magiging tugon mo sa buhay na ibinigay ng Panginoon? Babaliwalain mo ba ang iyong Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo? Yung iba nga po, may nagawa lang na tulong sa atin, talagang hindi na natin makalimutan yung utang na loob. Ang problema sa utang na loob, hindi matapos bayaran. Kaya minsan, dahil nga pa, sa pagtanaw ng utang na loob, kahit minsan inaabuso ka na, pinapaalala sa iyo yung utang na loob mo, ikaw naman, pikit mata. Bakit? Kasi nga may utang na loob ka dun sa tao na nagmagandang loob sa iyo. Pero mga kapatid, kumusta ang ginawa ng Panginoon sa iyong buhay? The Lord Jesus offered His very own life for you on the cross para ikaw ay hindi na parusahan, para ikaw ay maligtas. Kumusta ang iyong paglilingkod sa iyong Panginoon na namatay para sa iyo? Ganun mo ba pinahahalagahan ang buhay na ibinigay ng Panginoon sa iyo? Mga kapatid, you are precious before God. Binigay niyang kanyang bugtong na anak upang ikaw ay iligtas. Kaya ang tanong, is the Lord really the Lord of your life? Pag siya ay Lord ng iyong buhay, dapat paglingkuran mo siya at sundin mo siya. Yan ang ibig sabihin ng Lord, Panginoon. Marami kilala ang ating Panginoon as Savior, tagapagligtas.
Never as Lord. Kaya nga sa pangalan ng ating church, na kumpleto na po talaga pagka may tinatanong ako ng iba, ano pangalan ng inyong church? Ano kinabibilangan nyo? Parang pag sinabi ko po, Jesus, the eternal, wonderful, exalted Lord and Savior, parang sabi nila, parang doxology. Kasi kumpleto na nga naman. Imagine nyo, hindi lang siya Savior, siya ay Lord. At dahil Lord, dapat sinusunod. Mga kapatid, sinusunod niyo po ba ang inyong Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo? Ang Panginoon na nag-declare sa iyo as perfect, na ikaw ay tinitingnan ng Diyos, you are precious. Ikaw ay katulad ng isang diamond, mahalaga ka. Ang katumbas ng buhay mo ay hindi matutumbasan ng pera ng mundong ito. Dapat makikita sa paglilingkod mo kung ang Panginoon talaga ay tinuturing mo na Panginoon. You will serve Him. You will love Him. You will honor Him with your life. Amen po ba? Yan po yung dapat. Why? Imagine niyo, hindi tayo perfect, pero ginawa niya tayong perfect. Kasi nga, we are precious. Kahit na tayo mga makasalanan, pero still, God treats us as precious in His sight because He loves us so much. So, ano po yung una? We are perfect. We are secure, katulad ng diamond, unbreakable. Number 3, we are very precious. Hindi lang basta precious, very precious. Kasi ang katumbas natin ang ating Panginoon. And number 4, dalawa na lamang po. Number 4, katulad po ng diamond, ang diamond po, meron tayong tinatawag na yung peke ng diamond at saka yung original. Nakita ko po yung difference niya. Kasi di ba, madami natin mga nabibiling mga iba-ibang mga kagamitan, di ba? Na may kakala mo diamond, pero ang tunay palang diamond, talagang kumikinang. Yung kislap niya, pag tinamaan ng konting liwanag lang, talagang nagtatravel. Magugulat ka saan galing yung liwanag na yon. Kasi ang diamond ay napakaliwanag kapag tinamaan ng ilaw. Now, ganun din po dapat ang buhay natin. Noon, nung nandun tayo sa quadrant 2, nasa dilim tayo, ang ginagawa natin, puro kasamaan. Ayaw nating malaman, lahat ng mga ginagawa natin, nahihiya tayo. Amen po ba? Kasi nga yung mga ginagawa natin ay puro mga kabuktutan, kahiya-hiya sa Diyos. Pero nung ililipat tayo doon sa buhay ng ating Panginoon, sabi, ginawa tayong ganap. At ano na po ang larawan ng buhay natin? Ang buhay natin kapag tayo ay nasa Panginoon, nagliliwanag. Kung paano ang diamond ay nagliliwanag, ganun din ang buhay ng bawat isa sa atin na nandito tayo sa madilim na mundong ito, nandito tayo sa mundong ito na nabubulok, pero dahil ikaw ay ginawang ganap ng Panginoon, kahit nasa gitna ka ng kadiliman, bilang mananampalataya, makikita pa rin ang liwanag mo. Amen po ba? Makikita ang liwanag mo sa pamamagitan ng iyong pagsasalita. Ibang magsalita ang mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya, pag nagsalita, salita ng katotohanan. Pero ang mundo, puno ng kasinungalingan. Amen po ba? Makikita ang liwanag mo sa mundong ito kapag ikaw ay nanamit. Ang mundong ito, kapag nanamit, lalo na mga babae, pasensya na po, pero yun po talagang nakikita natin. Nakikita natin ng mga babae, ewan ko kung damit pa ang tawag doon, o dam na lang, o kaya da. Kasi ang damit, alam ko, dapat cover eh. Kaso, da na lang eh. Konti na lang ang nanabalutan, kaya da na lang ang tawag. Pero, anong nangyayari? Kasi nga, ang mundo ay, kung manamit, gusto nila sexy. Pero kung ikaw ay nagliliwanag bilang mananampalataya, hindi ka magpapaka-sexy, kundi makikita ka bilang holy, bilang banal. Kahit sa pananamit, kahit sa pananalita, makikita ang kaibahan mo, magliliwanag ka. Kasi ginawa ka ng perfect ng Panginoon. Iba na yung buhay mo sa dati mong buhay. Wala na yung dating pagkatao. Naririto ay pawang bago na. Kaya nga sabi ng Pilipos chapter 2 verse 15, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation. So makikita ang kaibahan mo kahit namumuhay ka sa pusali. Maaring nandun ka sa pusali, pero yung pusali na yan, walang magagawa sa buhay mo.
Makikita pa rin ang kaibahan mo. Bakit? Kasi nga, sabi ng banal na kasulatan, in which you shine like stars in the universe. Nang ibig sabihin, sa mundong ginagalawan mo, sa trabaho, kung lahat man ay nagsisinungaling, kung lahat man ay may asawa at may ibang asawa at may gusto pang maging asawa, ikaw, dahil alam mong hindi kalooban yan ng Diyos, kahit na sabi nga, palay na ang lumalapit, hindi mo hahayaan na yung palay ay lumapit sa iyo. Dahil alam mong hindi yun kalooban ng Diyos. Why? Because God made you perfect. And being perfect, nais ng Panginoon na makita na nagliliwanag ka katulad ng liwanag ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay liwanag, ang kanyang mga anak ay dapat namumuhay din sa liwanag. Amen po ba? Matthew chapter 5, verse 13 hanggang 16, you are the salt and light of the world. Kayo ang asin at ilaw ng sanglibutan. At sa pamamagitan ng inyong pagliliwanag, sa pamamagitan ng inyong mga gawang mabuti, pupurihin nila, pasasalamatan nila ang Diyos dahil meron silang mabuting kapitbahay na mananampalataya. Sasabihin nila, mabuti na lang ang kapitbahay ko, Christian. Mabuti na lang ang nakatabi ko, nakapulot ng nahulog kong cellphone, Christian pala. Di ba? Masarap pong marinig na yung mga patotoo ng mga Kristiyano ay talagang taglay yung liwanag ng Panginoon. Ang hirap na sinasabi Christian, ay, Christian ba? Di ba? Nagiging questionable yung pagiging Christian. Pero yung totoong Christian, ay, alam nila ang magandang patotoo ng mga Kristiyano. Kasi tayo bilang mga anak ng Diyos, katulad ng diamond, perfect, we are made perfect. And diamonds shine brightly. Ganon din mga kapatid sa Panginoon. Magliwanag kayo dahil ang Panginoon, ang liwanag ng sanglibutang ito ay nasa inyo. Amen po ba? Shine brightly. And lastly, like diamonds, sabi nga po, diamonds are forever. Parang movie ito ng ng James Bond yata, no? Diamonds are forever. At totoo naman po 'yun. Lilipas ang mga panahon, pero yung diamond mananatiling diamond 'yan sa mahabang panahon. And bilang mga mananampalataya, made perfect forever in Christ, you are to last for eternity in heaven. Yan po ang kalagayan natin, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, our focus should be not our present circumstances. Minsan, madaling sumuko kapag ka nahihirapan ka na. Pero kapag ka ayos ang kalagayan, ang sarap magpuri sa Panginoon. Pero kapag ka nahihirapan, kapag ka dumadaan sa mabibigat na pagsubok, yung iba, hindi na makapagpuri sa Panginoon. At worst, nanlalamig, tumatalikod sa pananampalataya. Ngunit hindi ganyan ang kalagayan ng mga ginanap ng Panginoon. Lahat ng mga ginanap ng Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, Romans chapter 8, verse 18, sabi ni Apostle Paul, sa ganang akin, ang pansamantala na tiisin sa panahong ito ay hindi man lang maikukumpara sa kaluwalhatiang inihahanda ng Diyos para sa akin. Why? Sapagkat lahat ng mga binanal, ginanap, made perfect in Christ, katulad ng diamond, we are to last for eternity. Andyan po ba kayo, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, John chapter 16, verse 33, pinagpauna ko na sa inyo sa mundong ito maraming mga kapagyatian. Pero ano sabi ng Panginoon? Pinagtagumpayan ko na. So pinagpauna ng Panginoon sa atin na maraming iba't ibang mga sitwasyon ng buhay kapag sumunod ka sa Panginoon. Sabi nga ni Pedro, Lord, ano pakinabang namin? Iniwanan namin ang aming asawa, ang aming anak, ang aming tahanan, ang aming trabaho para lang sumunod sa iyo. Ano sabi ng Panginoon? Ang mga nag-iwan ng kanilang tahanan, ng kanilang mga asawa, ng kanilang mga magulang, ano sabi? Tatanggap ng pagpapala dito sa lupa at maging doon sa kalangitan.
Kaya ibig sabihin mga kapatid sa Panginoon, yes, as believers, katulad ng ginto, ng diamond na ito ay nabibuild sa pamamagitan ng pressure. Pero the more na pinipressure mo ang diamond, lalong lumalabas yung kanyang kilatis, yung kanyang kinang. And diamonds are to last forever. At ganun din po ang mga mananampalataya. Tayo po na tinawag upang maging ganap. We are to last till eternity kasama ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ibig sabihin niyan mga kapatid sa Panginoon, kung alam mo na ikaw ay ginanap, made perfect, you are perfect in Christ. Patayuan mo lagi yan, lagay mo lagi yan sa isip mo. You are perfect in Christ. Huwag mong tingnan yung katayuan mo in the past. Ang tingnan mo ngayon, sino ka sa Panginoon. Ikaw ay kanyang anak. Ikaw ay kanyang binanal. At ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos mula sa kaluwalhatian, patungo sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. And yes, maraming mga pagsubok, nandito pa din ang atake ng kaaway. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, sa Hebrews chapter 2, sabi, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, tinapos niya na ang tanikala ng kaaway sa lahat ng mga taong nananalig sa Kanya. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ng kaaway sa mga anak ng Diyos. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos at alam mo na ikaw ay ganap, you are made perfect in Christ. Ilagay mo sa isip mo, you are perfect. You are secured. You are very precious because you are God's love. Napaka-precious mo. At dahil minahal ka ng Diyos, shine brightly for God. Serve God. Love Him. Honor Him with your life. And lastly, you are to last for eternity dahil ikaw ay inihanda ng Diyos para sa buhay na walang hanggan sa piling niya. Amen? Mga kapatid, lahat tayo, we are made perfect. Pare-pareho tayo sa harapan ng Diyos. Dahil, amen, sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Thank you, Lord. Yes, Lord, salamat sa iyong one sacrifice. At dahil po doon, lahat kami ay mga anak ng Diyos. Dahil doon, lahat po kami pinatawad na, nilinis na, binura na lahat ng aming mga kasalanan. At ngayon, lumalakad na kami mula sa kaluwalhatian, patungo sa kaluwalhatian, hanggang sa kaluwalhatian. Hanggang sa dumating tayo sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos sa kalangitan. Hallelujah! Amen? Amen. Are you excited to serve the Lord for another 33 or 60 years sa ministry na to or even longer? Hanggang hindi pa dumadating ang Panginoon, sama-sama po tayo na maglingkod, maghintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen? Kung ngayon po ay halos mayroon na po tayong 5 churches at ngayong susunod na taon natin or takbo natin ngayong mga susunod na buwan ay pinapanalangin po natin, meron na tayong North Wing sa pangunguna po ni Brother Willie. Siya po ang nangangasiwa ng North Wing. Ang ibig sabihin po niyan, lahat po ng gawain ng Diyos na bubuksan sa norte. Ngayon po ay mayroon na sa Pusurubio, mayroon na sa Sison. Kung magkaroon man po sa Tarlac, kung saan man dalhin tayo ng Panginoon, go tayo. Hanggang hindi pa dumadating ang Panginoon, meron po tayong North Wing. Ngayon naman po, meron po tayong South Wing. Kasama po dyan ang Calabarzon. At yan po ay pinangungunahan naman ni Pastor Boy. Si Pastor Boy kasama si Brother June dahil siya po ay taga Batangas. So, expectant po natin, Lord willing, next anniversary natin, ilan pa uling mga congregation ang idadagdag ng Panginoon na mga perfect, ginanap ng Panginoon. Wala doon sa quadrant 1. Kundi nandun sa quadrant, wala doon sa negative. Nasa quadrant 1, lahat positive. Wala doon sa quadrant 2. Amen po ba? Pag-pray po natin lahat ng yon at yon ay dahil sa kabutihan po ng Panginoon. Mga kapatid, again, happy anniversary po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid na ginanap ng Panginoon. Kayo at ako ay
perfect sa harapan ng Panginoon. We are imperfect, but we have been made perfect in Christ. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord, we thank you so much, Lord, for this grace, for this truth, O God, that you have bestowed upon us because of one sacrifice. Lahat ng nanalig sa iyo, binigyan mo po ng isang katotohanang deklarasyon na kami ay perfect sa iyong harapan. Hindi dahil sa mga ginagawa namin, kundi dahil doon sa natapos mong gawa para sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, O Diyos, dahil kami po ay iyong binanal, dahil kami po ay ginawa mo ng ganap, hayaan mo naman, O Diyos, na mapuno ang aming mga puso ng gratefulness. At sa pamamagitan ng gratefulness na ito, Lord, makita mo po sa aming mga buhay that we honor you with our lives. Makita mo that our lives are shining brightly, Lord, dahil ikaw ang liwanag na taglay ng bawat isa sa amin. You are the light of the world. At ibinigay mo ang liwanag na ito sa bawat isa sa amin. At dahil pinapagingganap mo na kami, gawin mo, O Diyos, ng aming mga pagsasalita ay larawan ng kaganapan. Hindi dahil hindi na kami magkakasala, kung hindi na kami namumuhay sa dati naming pamumuhay. Yung aming bibig na sinungaling, yung puso na nagtatanim ng galit, yung aming bibig na kung ano-anong mga kalaswaan na lumalabas, na kapag ka narinig ay hindi larawan ng liwanag na nagmumula sa iyo. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, ang lahat ng nakipag-isa sa iyo ay bago nang nilalang, wala na ang dating pagkatao. Kami ay pawang bago na. At yun ay nangyari, Lord God, nung kami nanalig sa iyo. Inilipat mo na kami mula doon sa kamatayan patungo sa buhay. At dahil lumalakad na kami sa quadrant ng buhay na nangunguna ang aming Panginoong Hesus, alam namin, you will continue to change us from glory to glory to glory, hanggang ang bawat isa sa amin ay maging ganap, kalarawan ng aming Panginoong Hesus na aming pinaglilingkurang lubos. Maraming salamat, O Diyos. Pinagkakatiwala ko po sa iyo, O Diyos, ang mga susunod pang panahon na takbuhin ng iglesyang ito, O Diyos. Marami pong salamat na sa kabila po ng mga panahon na dumaan po kami ng mabigat na pagsubok, panahon ng pandemic, panahon, O Diyos, na nawala po ang aming tagapangunang pastor, panahon, O Diyos, na mahirap magsimula dahil sa kawalan, dahil sa panahon ng pandemya. Pero doon sa mga panahon na yon, nakita namin, O Diyos, sa iyo lamang kami sumandig. Hindi kami bumitaw sa iyo dahil ikaw ang Diyos na hindi kailanman bumibitaw sa amin. Naranasan po namin, O God, na talagang totoo ka sa iyong pangako. You will never leave us nor forsake us. Doon sa mga panahon na mahirap, mas lalo naming nakita na ang aming Diyos ay Diyos ng himala, Diyos ng imposible. Yung mga bagay na mahirap sa amin, lahat ng yon posible sa iyo, O Diyos. Lord, nagbukas ka ng maraming mga pinto, nagdagdag ka ng mga lugar na kung saan yung hangarin ng aming senior pastor noon na makarating ang iyong salita doon sa mga lugar na sinusukuan ng ibang mga manggagawa. Panginoon, salamat na nagbukas ka, Panginoon, nagdagdag ka ng mga gawain sa iba pang mga lugar. At ngayon ang aming dalangin, O God, muli ka pang magbukas, O Diyos, ng marami pang mga lugar at magtayo ka ng marami pang mga lingkod mo, marami pang mga manggagawa at marami pang susuporta sa iyong banal na gawain. Sapagkat alam namin, O God, marami pa pong kaluluwa ang nangangailangan ng kaligtasan. Kaya salamat, O God. Alam namin, for the last 30 years, through thick and thin, you are with us, O God. And we are looking forward sa higit pang pagkilos mong makapangyarihan, sapagkat kinikilala po namin, Father God, ito po'y gawain mo. Ang pinasimulan mo, hindi po kayang pigilin ng tao.
dahil ikaw ang nagpasimula ng gawain. Father God, salamat din po sa mga leaders. Salamat sa mga lingkod mo, Panginoon, na itinayo mo. Maaari yung iba, mga walang title, Lord God, pero nagpapagamit sa iyo. Yung iba naman, oh Diyos, salamat na nag-commit sila dahil doon sa mga kakayanan na pinagkaloob mo sa kanila. O Diyos, hindi ko na po iisa-isahin, pero nagpapasalamat po kami, o Diyos, na ikaw ang nagtatayo ng mga lingkod mo upang ang gawain mo ay patuloy na maisulong hanggang sa ikaw ay muling dumating. Maraming salamat po. Father God, I pray for the outpouring of your Holy Spirit in our midst, O God. Hindi po namin kaya na gawin ang gawain mo sapagat ito'y gawaing espiritual, ito'y gawain mo. At alam namin, Lord God, hiwalay sa iyong kapangyarihan, hiwalay sa iyong karunungan at pangunguna. Wala po kami magagawa. Kaya naman, O Diyos, we pray, O God, sa patuloy pong malaya at makapangyarihan mong pagkilos sa pamamagitan po ng gawain ito ng Jewels Fellowship and Ministries. Father God, I pray for every congregations, Lord God, sa Posurubio, sa Sison, sa Tumbaga, sa Villa Emilia, sa Louisiana, even here sa Marikina at sa iba pang mga kanugnog na lugar. O Diyos, patuloy na dalhin mo kami doon sa mga lugar na ikaw po ang magbubukas. Dalhin mo kami sa mga kaluluwa na handa na pong anihin upang ang iyong salita ay aming maihasik at kanilang tanggapin. At ayon sa iyong pangako, ang bawat binhi na inaihahasik, ito'y tutubo, mamumunga, laksa-laksa, O God. Kaya Lord, sa iyo po ang gawain ito. Kaya sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga pangangailangan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang takbuhin ng gawain ito. At sa iyo din po namin inihingi ang pangunguna. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Happy 33rd anniversary ulit, Jewels. Purihin po ang ating Panginoon.